Hi everyone! Ang video na ito ay isang paalala para sa ating lahat na bago tayo manghusga ng ating kapwa ay alamin muna natin kung may sapat bang ebidensya dahil baka nagkakamali tayo sa inaakala natin sa ating kapwa. Sa video na ito ay tingnan natin kung paano hinusgahan ng isang Korean restaurant ang dalawang magkasintahan. Panoorin natin ang video na ito. Nag-walk-in ang magkasintahan sa isang Korean restaurant sa Quezon City na may pangalang Lian's Tea House. Habang kumakain ay nagsabi ang babae na kung maaari ay i-refill ang side dish na radish. Sinubuan ng lalaki ang babae na makikita sa video. Pero nung ang lalaki na ang kakain ng radish ay bigla siyang nagulat dahil ang radish na kanyang inaakala ay isang white wipes pala. Tinawag naman nila ang server upang i-report ang nangyari. So, tinawag namin yung server as usual para ma-report ng maayos. Tapos biglang kinuha na lang niya. Parang sabi niya sa akin kung natatandaan ko ng tama ay teka lang po, check ko lang po. Papakita ko po sa TL po yata, sabi niya. Actually, nung ini-scan po namin, nasa harap namin yung si server. Makikita naman siya. Hindi siya secret na, uy, ano to, ganto ganyan. So, malakas din naman yung boses namin na ine-examine namin na parang hindi to radish. And then, kinol ko na yung attention nung server nung chinek ko na. Nung na-check ko na, confirm na na-wipe siya. So, doon na yung kinol ko yung attention ni server. Ayun, kinuha nila basta-basta. Wala kaming chance na mapicturean siya and then, ayun na, pinaghintay nila kami ng matagal. Sinubukan ng magkasintahan na hiramin upang makuhaan ng picture yung white wipes pero pinaghintay ang magkasintahan ng sobrang tagal. Kaya napagpasyahan na lang nila na babalikan na lang ang CCTV kinabukasan or i-message na lang yung restaurant. Sabi namin, asan po yung sample na kinuha nyo sa amin bigla? Wala po kasi kaming chance para picturean. Hindi naman po namin kayo ibabash or what. Pipicturean lang namin para po ma-report namin sa rightful authority. Pero okay. Don't worry po, hindi po namin kayo ibabash or what. Hindi po ako ganong klase ng tao. Pwede ba? Balikan na lang namin. Hingin ko yung number nyo. Sabihan nyo ako kapag pwede nang makuha yung CCTV footage, ganyan. Kasi sinasabi nila, wala silang access. Pero, nagulat ang magkasintahan dahil ang Lian's Tea House ay nag-post kinabukasan ng tungkol sa kanila. Sabi ng Lian's Tea House ay kailan lang ay may nahuli ang aming CCTV na tao kung saan ay naglalagay ng foreign object sa isang basang tissue sa loob ng lagayan ng radish side dish. Nagdedemand daw ang customer na kung hindi gagawa ng solusyon ay ire-report ang restaurant sa DOH. Pero nung tinitingnan ng staff yung CCTV ay agad daw umalis ang customer dahil may pupuntahan pa daw sila. Sa huli ay sinasabi ng Lian's Tea House na maging maingat ang iba pang mga restaurant owners. Upang maging patas naman sa Lian's Tea House ay pakinggan natin ang kanilang side upang malaman natin kung bakit nila pinost sa social media ang magkasintahan. Decision namin kasi it was just to raise awareness naman. Kasi to explain our side, yung nangyari was when we reviewed the CCTV nga, we saw na may nalagay. Let's just say na binalik. Kasi I talked to my staff, si Arian, and she said na nagagalit si sir kasi daw, nakagat daw. But when we reviewed the CCTV, wala siyang nakagat. So nagtataka kami, why lie? If anyways, if talagang sa amin galing, if talagang hindi naman niya kailangan mag-lie kasi either way naman kung nakagat niya or hindi, talagang kami yung at fault. So, bakit sinabi? Kasi yung kinonfirm ko, tinanong ko lahat ng staff, sabi ko dun kay Arian, ano ba yung sinabi? Sabi niya, galit na galit daw kasi nakagat. Sabi, papalitan. Sabi niya, nasubo ko na. So, sabi ko, nag-check ako ulit ng CCTV. Sabi ko, hindi talaga kasi the moment na may nilagay, if yun yung item na yun, may nilagay sa plate, hindi siya nasubo eh. Pero bakit siya nagagalit na sabi nasubo niya na daw? First of all, sa taas po, yun yung kinonfirm ni Arian and then our other staff. Pagbaba, sinabi, same din. So, kinonfirm niya with him, sabi, sir, nasubo niyo using chopstick? Kasi, sabi niya, oo. Doon talagang parang nagsimula yung pinaka-doubt namin na parang, Parang, bakit? Tapos nung nag-review kami, so, hindi naman kasi, ang laki nun diba? Parang paano masusubo? Narinig natin yung panig ng manager at ng customer. Para sa akin ay may dalawang side dito na tanging ang CCTV lang sa harap ng customer ang pwedeng makapagbigay ng linaw. Nagkamali ang restaurant dahil pinost nila ang customer kahit wala silang malinaw na ebidensya.
Sana kung sakaling malinis ang kanilang konsensya na wala silang nilagay na wipes sa radish, ay dapat sinigurado muna nila na nakunan dun sa iba pang CCTV ang mga customer. Ang masama po kasi sa ginawa ng restaurant ay pinost nila ang customer nang hindi sinisigurado. Ang nangyari tuloy ay napahiya at nagmukhang manluloko yung mga customer. Kung ako yung customer at malinis ang konsensya ko, tapos makikita ng kaibigan, kamag-anak at ng kapitbahay ko na pinost ako ng isang restaurant para palatangan na scammer, ay talagang sasama ang loob ko. In fairness naman dito sa restaurant manager, ay matapang ang kanyang pagsasalita dahil sigurado siya na hindi galing sa mga crew ang wipes. Alam niyo po kasi ay sobrang hirap na po na maghanap ng trabaho ngayon. Meron pong mahigit 3 million Pilipinos na walang trabaho ngayon. Kahit nga po ako na nakatapos ay hindi makakita ng magandang mapapasukan, at kung meron man ay 16,000 pesos lang po ang offer sa akin na napakahirap pa ng trabaho. Kaya ang gusto ko pong sabihin ay sa hirap ng buhay ngayon ay walang sino mang Pilipino ang gagawa ng hindi maganda sa kanilang pinagtatrabahuan dahil sa hirap na makahanap ng trabaho. Para naman po sa customer, sana po ay bigyan naman natin ng konting pagpapasensya ang ating mga kababayan na naghahanap buhay. Possible po na ang wipes ay aksidenteng naiwan or nailagay doon sa radish dahil sa pagkatapos na hugasan ay pinunasan muna para makasigurado na malinis ang lalagyanan. Possible din po na doon sa packaging ng radish ay aksidenteng nailagay ang wipes. Dahil sa sobrang dami ng customer ay sa sobrang bilis ng galaw ng mga crew sa kitchen ay di nila namalayan na may napahalong wipes. Panigurado naman ako na hindi naman ginusto ng mga crew na malagyan ng wipes ang kanilang radish. Sabi ko nga kanina ay sa sobrang hirap ng buhay ngayon ay sino ba namang Pilipino ang makakaisip na gumawa ng kalokohan sa trabaho na nagbibigay sa mga crew ng kanilang ikabubuhay. Doon naman po sa manager at crew, kailangan po natin dito ay humingi ng tawad upang mapagaan natin ang kalooban ng customer. Kailangan nating harapin yung customer at kausapin upang maramdaman nila na hindi natin intensyon na magkaroon ng wipes doon sa pagkain ng customer. Ang simpleng pagsabi na humihingi kami ng tawad sa nangyari at ipinapangako namin na hindi na ito maulit ay isang malaking kagaanan para sa damdamin ng mga customer. Doon naman po sa may-ari ng restaurant na iyon ay maglagay po kayo ng CCTV sa mga angle ng customer na hindi nakikita ng iba pang CCTV. Sa ganung paraan ay mapoprotektahan nyo po hindi lamang ang restaurant kundi ang mga customer nyo na tumatangkilik ng inyong restaurant. Parehas pong talo ang bawat isa sa nangyari dito. Ang customer na napahiya dahil sa pagpo-post online ng restaurant at ang restaurant na posibleng mawalan ng customer dahil sa bashing na inaabot nila online. Bilang isang Pilipino ay sana pairalin po natin ang pagkakaintindihan sa bawat isa. Sabi nga nila na kung masama ang loob mo ay huwag kang gagawa ng isang desisyon dahil panigurado makakagawa ka ng pagsisisihan mo. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Jack and you're watching Biker Drone.